So yun. Magpasalamat po muna tayo sa ating Lord. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Bawiin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kami iyong anak. Come on, let's just feel the presence of God. Di masusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailanpaman. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa amin nagligtas. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Come on, sing praise to God. Can we just extend our hands towards heaven and sing this song with all of our hearts? Ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kaming iyong anak. Minsan ba hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kaming iyong anak. Lord, hindi man kami karapat-dapat, O God, pinili mo kami, Panginoon. Despite of our unrighteousness, O Lord, unfaithfulness, our sins, and shortcomings, Panginoon, pinatawad mo kami, at niligtas mo kami, Lord. Di akalaing tulad mo'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalaing tulad mo'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid.
akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain tulad mo'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Just our voices. Hindi kami karapat-dapat. Can we just lift up our hands? Come on, every one of us. Huwag kayong mahiya. Damhin mo yung lyrics ng kanta. Iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Minsan awitin natin. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. For the last time. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw. For another day, Lord God, na pinagkaloob niyo pa sa amin. Thank you, Jesus, for giving us this opportunity again to lift up you, to offer you everything, Panginoon, na meron kami. Lord, patuloy mo po kaming baguhin. Sa ganun karapat, dapat po kaming humarap sa iyo. Lord, samahan mo kami. As we continue worshiping you, Father, ikaw pong maluwalhati, maghari sa bawat buhay namin. Lord, I offer everything to you. We surrender everything to you. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Come on, pinakawalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Yan, pwede po ba nating bigyan ng magandang ngiti ang ating mga katabi? Katabi, likod o harap. Yan, bigyan po natin.
And pwede po ba i-shake-shake natin ang ating mga kamay? Yung spread natin ng sobra. Yan. Tapos sa side. Tapos yung mga paa natin, ipadyak-padyak nga po natin para ma-exercise tayo ba? Kasi pag alam nyo po, napansin ko, kapag iisa lang yung position natin, parang ang hirap na gumalaw. Kaya dapat kailangan nating mag-step up. Amen? Amen? Come on, let's worship God. Hallelujah! Amen! Oh. I want to see your face. I want to know your ways. I want to know your ways. Let's sing, let your shine. Let your light shine upon us. Hallelujah! I want to know your power. Come fill me once again. Fill me once again. Lift me up in your hands of grace. Put a new song in my mouth. Come on. I'll praise to you, and the world will see and fear your name. Sing, put a new song. Put a new song in my mouth. I'll praise to you, and the world will see and fear your name. Come on, let's sing, worthy. Worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord Most High. You are worthy, Jesus. Come on, sing. I want to know your power. Come fill me once again. Come fill me once again. Lift me up in your hands of grace. Come on, let's declare. Put a new song in my mouth. I'll praise to you, and the world will see and fear your name. Sing, put a new song in my mouth. Put a new song Pwede po ba mas mataas? Come on. of praise to you. And the world will see and fear. Let's sing, put a new song. Put a new song in my mouth. I'll praise to you, and the world will see and fear your name. Yes, you are worthy. Worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord Most High. Yes, Lord, you are worthy, Panginoon. You deserve all our claps, oh God. Because you are the highest, Panginoon. The greatest. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's declare this. Let's put a new song in my mouth. And every one of us will praise God. Amen. Come on. Put a new song in my mouth. Come on, just sing song. And the world will see and feel Oh, your sing. name.
praise to you, and the world will see and fear your name. Oh, we sing, put a new song, put a new song in my mouth of praise to you, and the world will see and fear your name. Oh, put a new song, put a new song in my mouth of praise to you, and the world will see and fear your name. Worthy, worthy is the Lord, worthy. Yes, Lord, you are worthy, Panginoon. Lord, worthy, worthy is the Lord Most High. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, you are worthy, Panginoon. Worthy to be praised, worthy to be lifted up, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God, we worship you, we worship you. Lord, we invite you here in this place, oh God. Be the center of what we are doing. Be the center of our life. Be the center of this church, Panginoon. Be the center dito sa Ramon. Be the center, O God, dito sa buong Pilipinas. And be the center, O God, sa aming puso. Lord, wala kaming ibang nais, kundi ikaw lamang, Panginoon, sa buhay ng bawat isa amin. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang kukumpleto sa aming buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang makakapag-satisfy, O God, sa aming buhay. Come on, let's worship God. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of it all. Oh, Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Jesus. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Come on, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you.
Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all, at the center of it all. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about Come on, let's declare. you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about Come on, let's declare. you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my church. Jesus be the center of my church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, For the last time we sing. nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all, at the center of it all. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na siyang may gawa ng langit at lupa. Panginoon, pinupuri, sinasamba, at inaawitan ka ng bawat isa aming nandito.
Lord God, once again, we thank you for everything, Panginoon, that you've done for us. For the love, for the mercy and grace, for your protection, for your provision, O God. For the healing, the miracle, O God, na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. O Diyos, tunay na Ikaw lang, Panginoon, ang siyang nais namin sa mundong ito, God. Presensya mo lamang, Panginoon, ang siyang goal namin sa araw-araw, God. Lord, continue to move in our midst and continue to be the center of our lives. Continue to be the center of our church, Panginoon. Continue to be the center sa aming mga puso, Panginoon. Lord God, as we hear your words, Panginoon, open our hearts, our spiritual our hearts and ears, Panginoon, ng sagon ay malaya naming matanggap, O God, ang iyong mga salita sa umagang ito. At malaya naming may apply sa aming buhay, Panginoon. And we pray for our pastor na siyang gagamitin mo. Lord, use him mightily, effectively, and powerfully, O God. And I pray for double portion of anointing to be upon him, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming itinataas sa aming buhay. Wala na pong iba. We love you, God, and we will always honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on! Bago po tayo umupo, magkamayan po muna tayo. Umisem ka't naimbag aramid mo. Ingato. Ikot po tayo lahat. Mamitia po. Alaman wem pagkaabay mo. Ket isemited mo. Umisem ka't naimbag aramid mo. Ingatom tayo mamitia po. Alaman wem pagkaabay mo. Ket isemited mo. For the last time, itian mo yung katabi mo. Isem ka na imbag aramid mo. Ingatom dahil mamitiya mo. Alaman wem takaabay mo. Ket isemited mo. Pwede na po tayong umupo sa present. Check. God is good. And all the time. Amen. Pumalakpak nga po lahat ng pinagpala ng Diyos. Amen. Nainitan po ba kayo? Ako nainitan dito sa harapan. Okay. Muli po, pumalakpak nga po lahat ng pinagpala ng Diyos. Yung mga hindi pumalakpak, hindi po ba kayo pinagpala ng Diyos? Come on, palakpakan po natin ang ating Lord. Come on, the best na palakpak para sa ating Diyos. Woo! Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's pray. Let's pray. Father, right now, we come before you with a humble heart, Panginoon. Bago po kami pumasok sa iyong mga salita, dalangin po namin, buksan niyo po ang aming puso at isipan para maintindihan po namin ang mga salita mo na aming pag-uusapan ngayong araw na ito, na siyang baon namin ngayong week na ito, Panginoon. Lord, marami pong salamat. I pray na hindi po ito manakaw ng kalaban, ng kaaway o ni Satanas, kundi patuloy na maitanim sa aming mga puso at patuloy po naming may apply sa aming pamumuhay habang kami po ay nabubuhay sa balat ng lupa na ito, Panginoon. Marami pong salamat. We love you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, happy ako dahil nandito ka.
Amen? Okay. So, sino po sa atin dito ang patuloy na pinagpapala ng Lord? So, yung iba na hindi nag-amen, hindi na po ba kayo pinagpapala ng Lord? Alam niyo po ba na paggising pa lang natin ng umaga ay pagpapala na. Ngayon, maraming umiiyak dahil maraming hindi na nagising. Maraming mga pamilya na umiiyak dahil ang kanilang mga mahal sa buhay, pagdating ng umaga, wala na sila. Pero isa sa mga bagay na kailangan nating ipagpasalamat kay Lord ay nabuhay tayo muli ngayong umaga na ito na kailangan nating ipagpasalamat sa Diyos. Amen po ba? So right now, bakit ka binubuhay ng Lord? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Dahil ikaw at ako ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Amen? So ang pamagat ng ituturo ko ngayong araw na ito, you are called to serve. Sabihin mo sa iyong katabi, magsilbi ka din. Amen? Mag-serve tayo sa Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Dahil, di ba, ang sasabihin naman ng Lord in the last days, kapag tayo po ay nasa langit na, welcome, good and faithful servant. So kapag faithful ka na nag-serve sa Panginoon, ang sasabihin ng Lord say, welcome, good and faithful servant. Pero kapag hindi ka nag-serve sa Panginoon na habang nabubuhay ka sa mundong ito, delikado ka. Amen? So habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, mag-serve po tayo na merong galak sa ating puso. Just like what I preached noong December sa inyo, 2024, serving the Lord wholeheartedly, na merong diligent sa buhay mo na kahit wala ka ng kasama, magsaserve ka pa rin. Amen? Amen! Are you happy? Parang napakalungkot niyong lahat. Hindi ko alam, parang pinagbagsakan kayo ng langit at lupa tapos inalug-alug pa kayo. Yung mga mukha natin parang ang lungkot. Pwede ko bang makita yung mga ngiti po natin lahat? Come on. Yung mga the best na ngiti nga po natin lahat. Sabi kanina sa kanta, umisem ka na imbag aramid mo. Kapag hindi maganda ang gawain mo, hindi ka talagang ngingiti. Tama? Pero kapag maganda yung ginagawa mo, nakangiti ka palagi wherever you go. Okay, nakangiti ka palagi. Pero mahirap naman, kapag nag-isa ka dyan, nakangiti ka lang. Gumagano ka, adabagbagtit na dyan kung nanti tao. Pero right now, gaya ng kinanta natin, talagang ngingiti ka kasi gumagawa ka ng mabuti. Pero kapag mali na ang nagagawa mo, delikado ka na. Amen po ba? Amen po ba? Let's just read this verse in Mark chapter 10 verse 45. The Bible says, pa-next ako. Pwede po ba nating basahin lahat? 1, 2, 3, go. Okay, ulitin ko po mga kapatid. Sabi ng Bible, for even the Son of Man, Jesus Christ, did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Dito pa lang sa verse na ito, pinapalalahanan na tayo ng Lord, ng ating Diyos Ama, na ang kanyang anak na si Yesu Cristo, hindi siya pumunta sa mundong ito, hindi siya nabuhay ng 33 or 30 years sa mundong ito para pagsilbihan ng kanyang mga disciples. Hindi siya nabuhay sa mundong ito para siya po ay maging isang hari, okay? Nabuhay siya birang isang aba, mababang tao, at nag-serve siya sa maraming tao. Tingnan niyo He is the King of Kings, siya ang may-ari ng buhay natin, siya ang lumikha ng lupa at mundo, pero nagawa niyang punasan ang mga paa ng kanyang mga disciples. Amen po ba? Ganun po mapagpakumbaba ang Diyos natin. So pinunasan niya ang pinakamaruming paa ng kanyang mga disciples. Ipinakita niya ang pagpapakumbaba sa mga tao at sa kanyang mga disciples. Now, ang sabi niya dito, our Lord Jesus Christ ay dumating sa mundong ito not to be served, but to serve other people. Ngayon, kaya pinamagatan ko po ito na kung ano yung ginawa ng Lord, yun din ang gagawin natin lahat. Hindi tayo pumunta dito para maging isang hari, para pagsilbihan ng maraming tao, kundi tayo yung magsaserve sa maraming tao. Ang tanong sa atin, Pastor, bakit ba kami magsaserve? Anong benefits kapag nagsaserve kami? Ano mapapala ko kapag magsaserve ako? Pag maglilingkod ako sa mga tao at sa Diyos? Did you ever ask that question in your mind? Na anong mangyayari kapag nagsaserve ako sa ating Panginoon? So titignan nyo itong verse pa lang na ito, ang Lord mismo, ipinakita niya ang example na siya po ay nag-serve sa balat ng lupa habang siya po ay nabubuhay. So, tingnan natin ito. We are called to serve God
wholeheartedly. Sabihin mo sa iyong katabi, tinawag ka ng Lord para mag-serve sa Kanya. Oh, ada kayo pa eh? Parang inaantok kayo. Amen? Sige nga, tapik-tapikin mo ngayon sa tabi mo, nasa likod mo, ganun-ganun mo siya. Di ko alam, baka napuyat kayo kagabi. Sige, tapik-tapikin mo siya, pati nasa side mo. Sabi mo, gising friend, gising, gising. Amen? Kailangan natin gumising para maintindihan natin ang salita ng Lord. So, balikan ko, we are called to serve God wholeheartedly. Tingnan sa akin, ayaw po ng Lord ng half-hearted when it comes sa pagsaserve sa Kanya. Na kapag meron si pastor na nakatingin sa'yo, ang linis-linis mo. Pero pag walang nakatingin na sa'yo, hindi ka na naglilinis. So you are serving the pastor, not God. Amen? So kapag inuutusan ka, ang bilis mo. Pero kapag wala nang nag-uutos sa'yo, hindi ka na gumagawa ng gawain. So hindi yun tamang pagsaserve. Nasabi dito na kahit walang nakakakita sa'yo, magsaserve ka wholeheartedly. Amen po ba? Now, what does it mean to serve God? Obviously, sabi ng Bible sa Galatians chapter 1 verse 10, obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. So, kapag ikaw ay naglilingkod ka para ma-please mo ang mga tao, para mapangiti mo si pastor, para mapangiti mo ang mga leaders mo, nagsaserve ka para doon, then you are not serving God. Ang pinagsisilbihan mo mga tao. Are you getting my point? So sabi ni Pablo, obviously, hindi ako nagsaserve para sa tao. Hindi ako ipinanganak para i-please sa mga tao. Are you getting my point? So, ipinanganak tayo mga kapatid to please God, para parangalan ng Diyos, para matuwa ang Lord sa atin. Hello? Amen? Ang tanong, natutuwa ba si Lord sa ginagawa mo? Or si Satanas ang natutuwa sa'yo? Sasabihin ni Lord, pwedeng sabihin ni Lord kapag gumagawa ka pa ng, look at me, come on, look at me. Sasabihin ni Lord, habang siya po ay nakaluklok sa langit, sabihin niya, sige, gawin mo pa yan, ginagawa mo. Sige, maganda yan, maraming taong maliligtas dyan. So natutuwa siya. Pero si Satanas kapag natutuwa din naman, kapag gumagawa tayo ng mali, sabihin niya, sige, tuloy mo lang yan. Go lang, magkakasama din tayo. Amen? So ang tanong, sino ang natutuwa sa lahat ng ginagawa mo? Sabi mo sa iyong katabi, sino ba? Amen? Dalawa lang pwede natin parangalan sa mundong ito, whether si Lord or si Satanas. So if you are pleasing other people, ang napiplease mo ang mga tao, ang napaparangalan mo si Satanas. Amen po ba? Palakpan nga po natin ang ating Lord. Okay. So makakapag-serve ako, ito kasi ang mga sinasabi ng maraming tao ngayon. Makakapag-serve ako makakapag-serve ako kay Lord if, okay? Di ba? May mga tao sabi nila, makakapag-serve ako kapag marunong lang talaga akong tumugtog eh. Pero alam niyo po ba, lahat naman ng tumutugtog dito sa harapan, nung umpisa, hindi naman nila alam tumugtog. Halos lahat nga sila umiiyak eh. Okay? Tanongin yung mga musicians natin, pati mga worship leader, umiiyak sila, Master, hindi ko na alam. Okay? Umiiyak talaga sila. Pero kagandahan, nagpapakumbaba sila at inaaral talaga nila. So most of them, halos lahat sa kanila, they don't know how to play instruments. Pero natuto sila by the grace of God. Amen po ba? So kung sasabihin mo, nagsabi dito, makakapag-serve ako kay Lord kung, baka ikaw ito. Number 1, if I had a different job that was not demanding of my time, I could have more time to serve God. Sabihin mo, makakapag-serve ako kay Lord kung hindi lang sana ganito yung work ko. Na dinedemand ng boss ko na mag-work ako, mag-overtime ako, makakapag-serve talaga ako kay Lord ng wholeheartedly. Are you getting my point? Kung hindi lang ganito yung schedule ko sa school, makakapag-serve ako wholeheartedly. Kung hindi lang ako pinag-OT ng aking boss, makakapag-work ako wholeheartedly. Kaya yung tinatawag ko dito, makakapag-serve ako kay Lord if. Sabihin nyo nga yung if. If, iba yung work ko. Okay? Baka ikaw yan. Pangalawa, makakapag-serve ako kay Lord if I was able to retire, I would be able to better serve God. So kapag magre-retire ka na sa trabaho mo, makakapag-serve na ako kay Lord. I don't think so. Maraming nag-retire, pero mas na-enjoy nila ang pagbabakasyon. Na-enjoy nila ang mga gawaing bahay. Are you getting my point? So marami tayong mga if sa buhay natin. Number 3, makakapag-serve ako kay Lord
if I had more money. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pera. Ha, di ba? Sabi ng iba, makakapag-serve talaga ako kay Lord kapag may pera na ako. Alam niyo po, tingnan sa akin. Nakikita ng Lord ang heart mo na makakapag-serve ka ng totoo kung wala ka pa talagang pera. Kung wala ka pa talagang pera, nakakapag-serve ka na sa Kanya, how much more kapag meron na? I want you to know this, kapag meron ka ng pera, pwede mong makalimutan ng Lord. Yes. Ngayon pa nga lang na kapag happy-happy na kayo, nakakalimutan nyo si Lord. Amen po ba? How much more kapag marami na tayong pera? Amen? So we need to guard our hearts. Sabi niya dito, makakapag-serve ako kung marami lang akong pera. Hindi pa nga tayo makapag-offering ng maganda. Hindi pa tayo makapagbigay ng tithes ng maayos. So wag mong sabihin na kapag meron kang pera, tsaka kapag makapag-serve ng husto, mag-serve ka kay Lord habang wala ka pa. Amen? At si Lord mismo ang magbibigay ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating Lord. Next, makakapag-serve ako if I had a different friends or a different spouse. Kung iba lang sana yung asawa ko, makakapag-serve ako ng totoo eh. O, di ba? Kung iba sana yung girlfriend ko, boyfriend ko, makakapag-serve ako ng totoo. Kung iba lang sana yung mga circle of friends ko, makakapag-serve ako. Kung friend ko sila ganito, friend ko yung mga musician dyan sa harap, makakapag-serve ako. No. Makakapag-serve ka pa rin kasi ito ang choose mo. Pipiliin mo. Pero kung hindi mo pipiliin na mag-serve kay Lord, pwede mong sabihin yan. Tama? Makakapag-serve ka pa rin kahit wala kang kaibigan. Are you getting my point? Makakapag-serve ka pa rin kahit wala kang asawa. Makakapag-serve ka pa rin kahit matanda o bata ka na. Makakapag-serve ka pa rin kahit wala kang pinag-aralan. Amen? Makakapag-serve tayo as long as we want to serve God. Hello? Pero ang tanong ko sa inyo, ano naman yung if mo? Makakapag-serve ako kung magugustuhan lang ako ni, di ba? Makakapag-serve ako kung magiging kami ni, di ba? Pwedeng ganun eh. So don't serve dahil meron kang gusto. Magsaserve ka kay Lord. Why? Because ito yung pagkatawag sa'yo. Kaya nga pinamagatan ko tong, you are called to serve God. Amen? Huwag kang gagawa ng kung. Magsaserve ka kahit iniwan ka. Magsaserve ka kahit walang-wala ka na. Magsaserve ka kahit may problema ka. Amen po ba? Maraming mga Kristiyano ngayon, kapag may problema, ayoko na mag-serve. Dahil may problema ko, ayoko na. Huwag ganun ang Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, alam niyo po ba, even Paul, nag-serve pa rin siya kay Lord kahit nalpalubog na yung kanilang sinasakyan na bangka. Amen? So tinapon nila lahat yung kargo nila and then sila po ay nabuhay. Nung pagdating nila sa isang place, tinuka siya ngayon ng napakamakamandag na ahas sa balat ng lupa. Tinuka siya, sabi ng mga tao, nakaligtas nga siya sa bagyo. Hindi naman siya nakaligtas sa ahas. Pero ang ginawa ni Paul, kasi naniwala siya kay Lord, sabi ng Bible, iwinasik niya lang yung ahas at nagtuloy na siya sa pagpipreach. Tinignan ng mga tao, sabi ng mga tao, ilang minuto lang yan, mamamatay na yan. Pero nung sabi ng Bible, si Paul, hindi po hindi po siya namatay, kahit kinagat siya ng ahas, na pinakamakamandag sa balat ng lupa, sabi ng Bible, hindi po siya namatay. Amen? Why? His heart is to serve God. Ang dami mo lang problema ngayon, ayaw mo nang mag-serve. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ganon. Iniwan ka lang, ayaw mo nang mag-serve. Wala ka lang pera, ayaw mo nang mag-serve. Amen? Hindi ka lang pinansin ni pastor, ayaw mo nang mag-serve. Hello, hindi po ganon. Kahit anong mangyari, lagi mong isipin na si Lord ang pinagsisilbihan mo, hindi tao. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Lord. Come on, the best na palakpak para sa ating Lord. Come on, every one of us. Yeah. Okay. Number 5, if I had a different personality. Okay? Marami kasi, Pastor, hindi ako pwede dyan. Parang ang sungit ng mukha ko kasi. Makikita pa lang nila ako, parang magbabackslide na yung mga tao. Sino po nakikita nyo dito sa loob ng church, kapag nakikita mo siya, parang ganun yung mukha niya. Yung makikita mo siya, parang ayoko na pumasok sa church na yan. Diba? Parang, kapag nakikita mo siya, parang judgmental siya agad, gano'n. Hindi po gano'n. Amen? Kapag pumasok ka sa loob ng church,
iba-iba talaga ang personality nating lahat. Amen? Amen? Kaya wag mong ilalagay yung faith mo sa personality ng isang tao. Mawawala ka talaga. Kung nakatingin ka sa akin, nakatingin ka sa mga tao dito sa harapan, mawawala ka. Ang lagi mong gagawin, itingin mo ang pananampalataya mo kay Lord. Makakapag-serve ka ng totoo. Palakpakan po natin ang ating Lord. How does one serve God wholeheartedly? Paano ba tayo makakapag-serve? Paano ka ba makakapag-serve kay Lord wholeheartedly? Sa paanong paraan? Marami tayong paraan. Sabi ko nga nung December, by serving Him diligently, by observing His laws, makakapag-serve ka talaga ng lubusan. Pero itong part na ito, how does one, or paano tayo makakapag-serve kay Lord wholeheartedly? Number one, through prayer. Let me ask you this question. How's your prayer life? Hello? Kumusta ang pananalangin ninyo mga kapatid? Nananalangin ka ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, nananalangin ka ba? Or nananalangin ka lang kapag meron ka ng sakit? Or meron ka ng problema? Yes! Inuutas ba ng Lord na manalangin tayo palagi? Sabi na 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray! Continually kailangan nating manalangin palagi. Ang tanong ko sa inyo, nananalangin ka pa? Sabi ng Bible, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Sabi ng Bible, tumawag kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin at ipapakita ko yung mga bagay na hindi nyo pa nakikita. Yan ang sabi ng Lord. Amen? Eh, hindi pa tayo nakakita ng miracle sa buhay natin. The question is, kumusta ang pananalangin mo? Are you still praying? Or nagpipray ka naman, pero 1 minute a day? Nagpipray ka naman, pagdating ng kainan, thank you Lord for this food. Amen. That's all your prayer for the whole day. Tapos ka na. Amen? So ang tanong ko sa inyo, paano tayo makakapag-serve kay Lord wholeheartedly through prayer? Tingnan sa akin. Ang pananalangin kasi ay isang secret ng isang Kristiyano para mas mapalapit siya kay Lord. Amen? Yung paggawa mo ng mabuti, hindi yun ang secret. Tingnan sa akin, kahit gawa ng mabuti, tumutulong ka ng tumutulong, nagpapakain ka, nagpapatayo ka ng mga churches, tumutulong ka, nagbibigay ka. If you are not praying, wala pa rin yun. Gawa lang yun. Ang sabi ng Bible, when you accepted Jesus Christ in your life, ang paggawa ng mabuti, nakakabit yun sa'yo. Amen? Naging Kristiyano ka, kaya gumagawa ka ng mabuti, ng maayos. Kasi nga tinanggap mo ang Lord. Amen? Pati nga masasamang tao gumagawa ng mabuti eh. Tama o tama? Ang mga magnanakaw gumagawa din ng mabuti. Ang mga pumapatay gumagawa din sila ng mabuti. Ang mga kurap na politiko gumagawa din sila ng mabuti. So wala tayong pinagkaiba kung mabuti lang ang basehan natin sa pananampalataya. Are you getting my point? Kaya ang sinasabi ng Lord sa atin, one na kailangan natin gawin is through prayer. Sabi ng Bible, kapag tumawag kayo sa akin, ipapakita ko sa inyo yung mga bagay na hindi nyo pa nakikita. Amen? Amen? So how's your prayer life? Number 2, through attending church activities. So paano mo mapaparangalan ang Lord? By attending church activities. Naparangalan mo si Lord kasi nandito ka. Sabi mo sa iyong katabi, congrats. Sabi mo sa kanya, sige, come on, congrats mo siya, come on, congrats. Ikaw mo, parang ayaw niyong hawakan yung katabi niyo ah. Sabi mo, congrats. Napaparangalan mo, tingin sa akin, napaparangalan po natin si Lord kapag nag-a-attend tayo ng church activities. Pastor, meron bang Bible verses na sabi niya dito, mapaparangalan natin ng Lord? Tingnan natin itong verse na ito. Not giving up, meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you day approaching. So sabi ng Bible sa Acts, dun nga sa Acts chapter 2, tingnan sa akin, if you're reading your Bible, sa Acts chapter 2, araw-araw ang mga Kristiyano ay nagkakatipon sa templo. That means araw-araw silang pumupunta sa church. Amen? Araw-araw silang nagkakasama, nagpapalakasan sila sa loob ng church. Kaya ngayon, hindi ka lumalago na isang Kristiyano kasi Sunday goer ka lang. Pumupunta ka lang sa church pag Sunday lang.
Kaya pagdating ng Monday, okay ka pa. Pagdating ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, balik ka na naman sa dati. Bakit? Sunday goer ka lang. Amen? Kaya ang mga Kristiyano, sabi na dito, hindi sila pumipigil na mag-encourage sa bawat isa kasi araw-araw silang nagpapalakasan. Amen? If you're going to read chapter 2, na-spread ang word of God throughout their places. Amen? Woo! Are you happy with that? Hindi ko naman sasabing araw-araw tayo magkikita. Ang ibig sabihin nun mga kapatid sa atin, araw-araw dapat tayo makikipag-communicate kay Lord through prayer. Hindi ko nananalangin. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Paano tayo lalago kay Lord? Pastor, puyat kasi ako Pastor, ang dami kong ginagawa Pastor, pagdating ng panahon, tika sa akin, pagdating ng panahon, sabihin mo yan kay Lord. Bakit hindi ka nagpipraise? Sabihin mo kay Lord, dami ko kasing trabaho. Lord, ang dami ko kasing project. Lord, ang dami ko kasing pinupuntahan. Ano kayang sasabihin ng Lord sa atin? Look at me. Lahat ng yon, walang excuses pagdating kay Lord. Kapag haharap ka, lahat ng excuses mo na sasabihin mo ngayon, hindi papakinggan ng Lord. Sabihin mo, Lord, may sakit kasi ako. Lord, may business kasi ako Lord, meron kasi akong inaalaga ang tao Lord, meron kasi akong bisita Okay, lahat ng mga excuses mo yan, hindi yan papakinggan ng Lord. Amen? Hindi yan tatanggapin ng Lord. Kasi ang tatanggapin ng Lord is your heart na pagsaserve mo sa Kanya. Kapag may bisita ka na dumating, tingin ka sa akin, I will challenge you with this. Araw ng Sunday, kapag may bisita kang dumating ng Sunday at sasabihin nila na huwag ka munang magsimba. Okay? Naka-decide ka na magsimba. Come on, it's time for you to be a light to them. Sabi mo, tara na lang mag-church. Kung sasabihin nila na ayaw nila mag-church, maiwan muna kayo dito sa bahay. Basta ako, magsaserve ako kay Lord. That's faith. Pero kapag sasabihin mo, ay sige, may intindihan naman ni Lord, dito muna ako. Okay? Amen? Kapag ganun yung heart mo, your faith kay Lord ay hindi pa rin maganda. Amen? So kapag may bisita ka, come on, tawagin mo. Magsamba para sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, do not give up on meeting together. Meron tayong Wednesday. Kaya kapag tingin ka sa akin, hindi ka na nga nakakapunta ng Sunday, hindi ka pa pupunta ng Wednesday, paano ka lalago? Hindi ka na nakapunta ng Sundays, ngayong araw ng Sunday, hindi ka pa nakapunta ng Wednesday, hindi ka pa pupunta ng cell group. Paano ka lalago? Kaya bumabalik ka sa dating gawain mo, nagiging chismosa ka pa rin, nagiging manginginom pa rin tayo, balik tayo sa dating mga bisyo natin. Why? Sabihin nyo, bakit? Wala kang time kay Lord. Hindi po ako galit. I am just reminding you. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, nire-remind lang tayo. Amen? Nire-remind lang po tayo ng Lord. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang Lord po nagsasabi niyan. Panapalalahanan lang tayo ng Lord. Number 3, paano mo mapaparangalan ang Lord wholeheartedly sa pamamagitan ng pagbibigay mo? Amen? Sino dito ang giver? Ay, wala. Sino dito palagi tagatanggap na lang, ikanak mamut, ikanak man makan mo, ano ba? Tapos agkasan nyo, ubing, di ba? May mga ganun ginagawa. Alam niyo po, mapaparangalan niyo ang Lord through giving. If you're going to read the Bible, God is looking to those things na binibigay natin. Even the way you serve, not only to your money, God is looking into your heart, amen? Tinitignan ng Lord lahat ng binibigay mo. All your efforts, tinitignan ng Lord. Woo, amen? Pero ang pagpunta mo sa church is not effort. Nag-effort akong pumunta sa church ng Sunday, hindi po yun effort. That is your obligation na pumunta talaga sa church. Amen po ba? So kapag merong nagtawag sa'yo na pumunta ng church, that's the person na totoong nagmamahal sa'yo. Yun yung totoong na nagsasabi sa'yo na love ka ng Lord. Ikaw, hindi mo gustong pumunta ng church. Delikado ka. Kapag nawala ka, delikado ka. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Lord. So, the Bible says, tingnan niyo ito basahin nga po natin lahat ito. 1, 2, 3, go. Look at me. Meron akong pera dito.
Sino sa inyo ang may utang? Ha, may nagtaas doon. May utang ka, bro? Sino sa inyo ang may mga utang? Tingnan niyo ito, ha? The wicked borrow. Sabi niya, ang mga masasamang tao, nanghihiram sila. Ngunit hindi nagbabayad. Kaya kapag hindi ka nagbabayad ng utang mo, delikado ka. Amen? Pero, sabi niya dito, but the righteous give generously. Kaya nga, mapaparangalan mo ang Lord sa pamamagitan ng pagbibigay mo. Amen? Ang sinasabi ng Bible, magiging masama kang tao kapag hindi ka nagbabayad ng utang mo. Pastor, may utang akong piso. Utang pa rin yung piso. Amen? So kung kaya mo na ayusin, iayos ang buhay mo, come on. Sabi mo sa iyong katabi, umayos ka. Okay? Hindi ko yan sinasabi, sabi yan ng Bible. Tingnan natin ha, ang masasamang tao, nanghihiram, nagbaborrow, pero hindi nag-pay back. Hindi nagbabayad. Naranasan mo bang hindi nagbayad? Delikado ka. Amen? Delikado tayo. Hindi ko alam, may utang kami ni wifey. May utang kami sa store. Magbaybayad kami, mate. Makakasado. Si Kagaya ba? Nagbabayad naman kami. Amen? Pero tingnan niyo ito. But the righteous give generously. Sabi niyo nga, righteous. So mapaparangalan mo ang Lord sa pamamagitan ng pagbibigay mo. Amen? Kung naman takaabay mo, baka mo naimot ka. Ayaw po ng Lord ng taong maimot. Huwag kayo masasaktan sa word ni Lord. Amen? Huwag kayo masasaktan sa word ni Lord kasi mapaparangalan mo ang Lord sa pamamagitan ng pagbibigay mo. By giving your tithes and offerings, by giving your pledge. Ito, china-challenge ko nga kayo. As of now, hindi ko alam, nasa 2,000 or 3,000 pa lang tayo. Bibili tayo ng ganito, oh. Ganito, TV. Kasi sira na yung TV natin. Amen? Amen? Sira yung TV natin. Eh, meron mga nag-pledge. Baka gusto mo ding mag-pledge. Sabi ng Bible, but the righteous give generously. Pastor, 20 lang pera ko. Alam niyo po yung 20, malaking tulong na yon. Amen? So kapag gusto niyo pong magbigay para sa TV natin, come on, it's time for you to give. Sabihan niyo lang si Ate Julie, okay? Sa Ate Julie, sabihin niyo, Julie, 10,000 na ako. Alright. Amen? Amen? Sabi ng iba, ay, 10,000. Diba? Palakpakan nga po natin ang ating Lord. Ada kayo pa kakabsat? Ada kayo pa? Amen? Amen. Okay. Giving is the evidence of God's love in us, and if we truly understand His everlasting love for us, we will become a generous just like He is. Kapag daw nakita mo, naranasan mo, nalaman mo ang totoong ibig sabihin ng pagbibigay, hindi ka magiging madamot. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Hindi ka magiging madamot kung alam mo ang totoong ibig sabihin ng love. Amen? Baka sabihin, like kong sinasabi ito sa inyo, naranasan ko din kasi yan. Psst, bro, your cellphone, put it there. Okay? Isang paalala ng Lord sa atin, dapat kailangan natin na iayos. Okay? Pati sa pagbibigay natin. Magbibigay ka, inaayos mo na lang pagdating ng Sunday. Dapat Saturday night pa lang, nakaprepare na lahat yung ibibigay mo kay Lord. Amen po ba? Tapos pipiliin mo pa yung kupul-kupul. Amen? So, i-check mo din sa pagbibigay mo. Okay, number 4, through your role. Okay, tingnan niyo ito. Tayo kasi, iba-iba tayo yung ng role. Ang role ko, pastor ako eh. Leader ako. Ang role ninyo, father, mother, kuya, ate, ading, iba-iba yung role natin. Amen po ba? Pero tingnan natin ito. Teach children in a way that fits their needs. And even when they are old, they will not leave the right path. Pinapaalalahanan tayo ni King Solomon na sabi niya, turuan natin yung mga bata habang bata pa lang sila. Tiko sa akin, come on. Kaya wag niyong pahihindian yung mga maliliit na bata na pumunta sa church. Hindi niyo po kayang baguhin ang isang bata. Hindi po natin kayang baguhin ang isang tao. Kaya sabi ng Bible,
Teach the children. Turuan ninyo yung mga bata habang bata pa ng tama. Amen? Kasi kapag malaki na sila, natuturuan mo, tingnan mo yung mga anak mo ngayon na malalaki na, hindi mo maturuan. Sumangduda pa'y. Yes. Kasi hindi mo naturuan ng bata pa. Pero kapag naturuan mo habang bata pa, makikinig yan. Sabi ng Bible, habang sa'y lumalaki, hindi niya ito makakalimutan. Amen? Amen? So kapag meron tayong mga bata, dalhin nyo sa church, kahit takbo sila ng takbo dito, okay lang yun. Pero pwede nyo silang, huwag kang tatakbo sa harapan. Pwedeng ganun. Minsan di natin pinapalo ang mga bata kasi bawal. Tama? Bawal. Pero sabi sa Bible, pwedeng paluin ang bata. Tingnan niyo, tayong mga 1990s, 1980s, pinapalo tayo kaya nagiging okay tayo. Ngayon, papaluin mo yung bata, stress na. Di ba? Mapapalo mo na isang bata, stress na. Stress ako sa bahay, pinalo ako ni Pero tayo, kahit kadilan na tayo, insako da tayo pa ide. Di ba? Paluin pa tayo ng hanger, anta dito, sinturon, di ba? Iba-iba yung pampapalo sa atin, patigasan na lang. Pero hindi tayo stress. Amen po ba? At natuto tayo. Isang ganun lang ni mama mo, titigil ka na. Pero ngayon, kuna naman, di ba? Di kaasik yung aduwa. Naranasan mo isang tingin lang ng mama mo noon, tumitigil ka na. Pero bakit hindi mo nagagawa ngayon sa mga anak mo? Hello? Amen? Kasi hindi natin sila naturuan habang bata pa. Amen po ba? So train up a child in a way he should go, that when he is old, he will not depart from it. Kapag may mga bata tayo, turuan natin ng tama. Palakpakan natin ang ating Lord. Number 5, through leading other to Christ. So, you can glorify God, makapag-serve ka kay Lord wholeheartedly if you are leading others palapit kay Lord. Or inililid mo ang isang tao palayo kay Lord. Nasa sayo yan. Tingnan natin itong verse na ito. Be kind and compassionate. Can you say that word? Compassionate. Kapag tingin sa akin, kapag ba meron kayong nakikitang nagda-drugs, natutuwa kayo? Nagsusuntukan yung magkaibigan. Sige lang, woo! Basta ako, dun sa ako, sa isa ako. Meron bang ganun sa inyo? Di ba? Kapag mayroon kang compassion, tama na yan. Di ba? Ganun po tayo. Pero kapag walang solusyon, may sinabi sa yung isa, sabi niya, weak ka daw. Sige magsuntukan kayo. O, di ba? Kasi wala sa atin si Lord. Ako kapag meron ako nakikitang nagsisigarilyo, nasasaktan yung heart ko. Why? This body is the temple of God. Kapag meron ako nakikitang nag-drugs, umiinom, nasasaktan yung heart ko. Why? Ang katawan natin, templo ng Diyos. Amen po ba? Pero kapag ikaw happy ka, delikado ka. Amen? Compassionate, sabi ng Bible Kaya ako kayo nililid kay Lord dahil meron akong compassion sa inyo. Amen po ba? Naaawa ako sa inyo na pagdating ng araw, mamamatay kayo na walang Kristo. Kaya magpasalamat kayo kapag merong nagagalit sa inyo. Magpasalamat tayo kapag merong nagko-correct sa atin. Amen po ba? Ang malala, tinatago mo talaga. Dito tayo, hindi tayo makikita ni pastor. Di ba? Dito tayo, hindi wala makakita sa atin. Pero isang paalala ko sa inyo mga kapatid. Come on. It's time for you to help yourself na maparangalan ang Lord sa lahat ng ginagawa. Amen? O ba? Whew. Lastly, number 6. Through glorifying God daily. Nag-glorify mo ba si Lord araw-araw? Araw-araw. Tingnan natin itong verse na ito. 1, 2, 3, go. Basahin po natin. Sige po. 1, 2, 3, go. Paano mo maparangalan si Lord? Sa pagkain mo, hindi ka nga nagpipray. Pag nakita mo yung samgyup, subo ka agad. Hindi ka man lang nakapag-thank you. Isipin nyo nga, nag-pray ba kayo nung umaga nung kumain kayo? Nag-pray ba kayo kagabi nung kumain kayo? Di ba, subo agad? Di ba?
tingnan niyo yung manok. Ano makikita niyo sa manok? Every time he drinks water, tinataas niya ganun, right? Tama o tama? Gumagawin siya, tapos tinataas niya. That means, isang way yun, tumutuka siya talaga, and maybe, di ko na din alam, basta kapag makikita mo, tutuka siyang ganun, tataas siyang ganun, siguro yun na yung nature nila. Pero ang sabi ko, tumutuka siyang ganun, thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord. Buti pa yung manok, tinitingala niya. Diba? Nagtitingala siya, nakakapag-thank you siya. How about us? Amen? Amen. So, pinapalalahanan tayo ng Lord, kailangan nating i-glorify si Lord daily. Can you say that word? Daily. Sabi ng Bible, so whether you eat or drink, kailangan nating mag-glorify ang Lord. Things to remember while serving God wholeheartedly. Number 1. Sabi mo, Pastor, last na kanina, kaya ang saya ninyo, tapos ngayon parang lumungkot ulit kayo. Number 1, serving is one of your life purpose. Okay? Kaya tayo tinawag ng Lord, kaya ka nabubuhay para mag-serve kay Lord. Amen po ba? Tingnan natin itong verse na ito. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of good news or the Bible will ever know what it means to really live. So, malalaman mo ang purpose mo bilang isang tao if you live according to the Bible. Amen? Kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos. Alam mo kung ano yung good news. Okay? Sabi niya dito, only those who throw away their lives. Yung mga tao daw na hindi sinasayang yung kanyang buhay, maipangaral lang ang salita ng Diyos. One of our purpose is to encourage people, share the word of God to other people, to our family, friends, workmates. Yan ang pagkatawag talaga natin. Number 2, serving makes you more like Jesus. Amen po ba? So kapag nagsaserve ka, mga kapatid, it makes you like Jesus. Nagiging katulad mo ang Lord. Even our Lord Jesus Christ, nag-serve siya sa balat ng lupa. Tingnan natin itong verse na ito. Even the Son of Man came not to be served, but to serve. So kapag nagsaserve ka, mga kapatid, nagiging katulad mo ang Lord sa ginawa niya nung siya po ay nabubuhay sa balat ng lupa. Nag-serve siya wholeheartedly. Ako, natutuwa ako kapag may mga nanay, mga tatay na naglilinis sa loob ng church. Tanungin mo nga, nanay or tatay, ikaw po ay nanay or tatay, tanungin mo nga, when was the last time na naglinis ka sa loob ng church? Magaling kayo sa mga plantitas-plantitos. Ako, hindi ako marunong. Hindi man lang tayo makapagtanim dyan sa labas. Amen? Kung ako lahat ang magtatanim, matay gamin dyan mulmulak. Matay da, nga madamo dyan mulamit na babang kamatis, nabiyag damat. Mabaling kayo mag-harvestin. Diba? Pwede kayo mag-harvest. Pero ito, kailangan nyo pong mag-serve wholeheartedly sa ating Panginoon sa ganitong mga paraan, gaya ng ating Lord. Amen po ba? Ada kayo pa? Number 3, serving is the highest use of your time. Hindi sa pag-Facebook, hindi sa panonood ng YouTube, hindi sa kapag kasama mo yung spouse mo o yung partner mo, hindi yun ang pinaka-highest time, ang pagsaserve mo. Tingnan niyo itong verse na ito. Sabi niya, if you want to be great, can you say that word great? Kung gusto daw po natin maging dakila, you must be the servant of all the others. Kung gusto daw po nating matingala, kung gusto po nating maitaas, kung gusto po nating maging maidakila, mag-serve tayo sa iba. Pero ang tingin ng iba kapag nagsaserve ka, utusan ka lang. Are you getting my point? Parang utusan ka lang kapag nagsaserve ka. Pero alam niyo po ba, sabi ng Bible, habang nagsaserve ka, itinataas ka ng Lord. Mali kasi ang turo ng mundo, huwag kang mag-serve para ang makita sa'yo ng mga tao, ikaw ang pinaglilingkuran, ikaw ang mataas. Tama? Kasi kapag ikaw ang pinaglilingkuran, pinapaypayan ka, binibigyan ka ng pagkain, tapos pinupunas-punasan pa yung pawis mo, parang ikaw yung pinaka-leader. Are you getting my point? So ang tingin ng mga tao sa'yo, you are great. Pero yung mga taong yung sa harapan ng Lord, sila yung pinakamababa. Kasi kung titignan
ninyo, ang servant ang pinakadakila sa harapan ng Lord. Amen po ba? Yung taong nagsiserve, yung mga taong nag-aakay, yung mga taong gumagawa ng tama, yung mga taong nagsiserve kay Lord, yun ang mataas sa harapan ng Lord. Amen? Amen? Tingka sa akin. Di ba ang sabi ng Bible, pagdating ng panahon, sabi niya, welcome kapag namatay tayo, welcome Dr. Osmar, welcome to heaven. Ganun bang sasabihin niya? Hindi. Welcome Architect Sheila. Hindi po ganun ang sasabihin ng Lord. Amen? Hindi po ganun. Ang sasabihin ng Lord sa atin, welcome good and faithful servant. Kindly say that word, servant. Sabi niyo nga po, servant. Ayaw nating mag-serve. Paano tayo magiging dakila sa harapan ng Lord? Sa harapan ng Lord. Come on, remind yourself na ang pagsaserve is the highest form sa paglilingkod sa ating Panginoon. Number 4, serving is the secret to greatness. Amen? Ulitin ko, kapag nagsaserve ka, ito yung secret para maidakila ka. Para maitaas ka. Sino po dito gustong maitaas? Hindi po kayo tataas ng Lord kapag hindi po kayo nagsaserve wholeheartedly. Alam po ng Lord yon. Alam ng Lord ang puso natin when it comes sa pagsaserve. So sabi ng Bible, always give yourselves fully to the work of the Lord. Kindly say that word, fully. Ang gusto kasi ng Lord, totoo, buo na pagsaserve. Ayaw po niya yung kalahati lang na kapag meron ka ng problema, ayaw mo nang mag-serve. Ayaw po yun ng Lord. Ang gustong makita ng Lord sa atin, wholeheartedly. Amen po ba? Mainit, no? Amen? Ada kayo, Pai? Parang ang seryoso na mukha nyo sa akin, parang gusto nyo akong kainin, ha? Nakaganyan kayo lahat, eh. Lastly, serving will be rewarded in heaven. Woo! Amen? So kung di ka nagsuserve, paano ka i-reward in heaven? Tingnan natin itong verse na ito. I can guarantee this truth. Anyone who gave up anything because of me and the good news will certainly receive 100 times as much. Hello? Come on. Tingnan sa akin. So mas malaki pala yung pagpapala sa atin if we have the heart na pagsaserve. Kasi ang sabi ng Lord, 100 times. 100 times. Amen po ba? Woo! Amen? Amen? Salamat sa mga boys dito. Ang lakas ng amen ninyo. Amen? Amen? Pero yung iba, parang inaantok na sila. Hello? Ulitin ko mga kapatid, ha? I can guarantee this truth. Sabi ni Mark, anyone who gave up anything, sabi niyo nga po, anything. Kaya mong i-give up ang trabaho mo? Tingka sa akin, kapag ang trabaho mo, nalalayo ka na kay Lord, mag-isip ka na. Okay? Kapag ang relationship na meron ka, lumalayo ka na kay Lord, mag-isip ka na. Amen? Kaya mo dapat i-give up lahat ng bagay para sa ating Panginoon. So, let me remind you of this. Sabi niya, because of me and the good news will certainly receive 100 times. 100 times ang ibibigay ng Lord, as much, at mas marami pa. Kaya mo bang iwan ang isang bagay na alam mong nagpapalayo sa iyo kay Lord? Amen? Kaya mo bang iwan ang isang tao na nagpapalayo sa iyo kay Lord? Minsan nga, yung cellphone mo, alam mong yun ang nagpapalayo, yun pa rin ang hawak-hawak mo. Di ba? Amen po ba? Last verse. Sabi niya dito, sa mga taga-Roma, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Sabi niyo nga po, buong puso. Kailangan nating buong puso na maglingkod sa Panginoon. Huwag daw po tayo maging tamad. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag kang maging tamad. Pumunta sa church. Sino po dito tinatamad pumunta ng church? Kapag tinatamad ka, i-check mo yung heart mo. Amen? Let me end with this.
let me end with this. I have here 1,000 peso bill. Amen? Sinong may gusto nito? Siyempre, marami. Kasi gusto ko din to eh. So I have here 1,000 peso bill. Napakahalaga nito, tama? Napakahalaga nito. So kapag crumple kong ganyan, sorry po, crumple ko lang po yung pera mo natin. So kapag crumple kong ganyan yung pera, tapos tinapon ko, tinapak-tapakan ko, tapos sinira kong ganyan, yung value ba ng pera na ito the same pa rin? Yung halaga ba ng pera na ito the same pa rin? Di ba? The same pa rin, right? So kahit iganon-ganon ko, at ipagbukasin mong ganyan, the same pa rin siya, right? So I have here also 100 pesos. Malutong siya. Okay? Malutong siya. Now, ano mas pipiliin mo? Yung malutong na 100 pesos or yung 1,000 na kupal-kupal? Dalawa pa rin ano? Kaya sabi ng Bible, delikado kayo. Ayaw ng Lord ng neutral. Yung nagsabing dalawa, delikado yung heart mo kay Lord. Pwede mong piliin si Lord at pwede mong piliin si Satanas. Naku, neutral ka, delikado ka. So ang pipiliin talaga natin, ito, right? Kasi hindi nawawala yung value niya kahit kupal-kupal siya. Kahit pangit siya tignan, the same pa rin. Just like in serving the Lord. Amen? If you know God that you are serving, kahit marami kang pinagdadaanan, kahit marami pang dumating na bago, if you know the value of God in your life, hindi mo siya ipagpapalit sa kahit anuman. Are you getting my point? Hindi mo siya ipagpapalit sa kahit anuman. Pero kapag hindi mo alam ang value nito, look at me, if you don't know the value of this money at nakita mo itong malutong na pera, you will choose this. Kasi kapag papipiliin mo ang isang bata, tingnan nyo ang isang bata, kapag papipiliin natin siya, ang pipiliin niya itong 100. Kasi nga, malutong at maganda tignan. Ayaw niya ito kasi they doesn't know the value of 1,000 pesos. Pero tayo na mga matatanda na, alam natin ang value ng 1,000 pesos, kaya ang pipiliin natin 1,000 pesos. Just like what serving God is. Kung alam mo at kilala mo ang Lord na pinagsisilbihan mo, kapatid, hindi mo siya ipagpapalit sa 100 pesos. Hindi mo siya ipagpapalit sa trabaho. Hindi mo siya ipagpapalit sa kahit anumang bagay na gumagambala sa'yo. Amen po ba? Are you getting my point? That's the act of service that I want to share with you. That when you serve God, huwag mong titignan kung sino ang nasa tabi mo. Magsaserve ka kasi kilala mo ang worth ng Lord na pinagsisilbihan mo. Amen? At the end pa rin mga kapatid, kay Lord pa rin tayo lahat. Pero ulitin ko, hindi lahat ng namamatay at hindi lahat ng nawawala sa mundong ito ay sa langit pupunta. So you need na gawin ang araw na ito. Last verse, I don't know kung pwede natin ipakita dyan, anak ko. Sa Joshua chapter 24, verse 15. Pwede po ba tayong tumayo lahat, mga kapatid? Ipakita mo nga yung Joshua 24:15. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Joshua chapter 24, verse 15. Meron na? I want to read this with you. Copy-paste mo na lang, anak. Basahin ko lang dito bago natin basahin sa harapan. Joshua 24 verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Kung ang paglilingkod daw kay Lord ay parang hindi okay sa'yo, walang gana sa'yo, walang silbi sa'yo, sabi ni Joshua, then choose for yourselves kung sino ang paglilingkuran mo. The God of the Amorites, the God of your clans, the God of the people, or the true God. Pero sabi ni Joshua, pero sa akin at ang aking buong pamilya,
ang pipiliin namin kay Lord kami. Amen? Amen po ba? Amen. Woo! So ulitin ko, if serving the Lord seems undesirable sa'yo, parang wala ka nang gana mag-serve kay Lord, wala ka nang heart na mag-serve kay Lord, pinagpapalit mo na si Lord sa lahat ng bagay, sabi niya, if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves whom you will serve. Kung magsaserve ka na lang sa trabaho mo, magsaserve ka na lang sa mga ginagawa mo, pero sabi ni Joshua, as for me at ang aking buong pamilya, we will serve the Lord. That's my prayer for you guys. Lahat po tayo, we will serve the Lord. Amen po ba? We will serve the Lord. Amen? Habang tayo po ay nabubuhay, we will serve the Lord. Come on, let's just worship God right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh! Royal rose, I don't deserve. Thank you, Lord. I live to serve your majesty. Your majesty. I can but bow. I lay my all before you now. In royal rose, I don't deserve. I live to serve your majesty. Come on, sing. Your majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve. I live to serve your majesty. Sige, choose for yourselves right now whom you will serve. Kung gusto mo talagang maglingkod kay Lord, mga kapatid, dapat ibibigay todo mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako na makapaglingkod sa iyo. Lord, tulungan niyo po ako na maibigay ko yung the best ko sa iyo. Lord, tulungan niyo po ako na kahit anumang distractions ang dumating sa buhay ko, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Amen po ba? So right now, sige, I will give you time to talk to our God. Sabi niyo, Lord, sa paanong paraan po ba ako makakapaglingkod sa iyo? Paanong paraan ko maibibigay yung the best ko na paglilingkod sa iyo? Kung magaling ka sa isang bagay, come on. Kausapin mo ang leader mo, kausapin mo si pastor. Sabi mo, Pastor, dito po ako magaling. Magaling po akong magluto. Pwede mo bang tagaluto na lang sa church kapag merong gawain? Pwede yun. Pastor, marami kaming mga halaman doon. Pwede po ba na makapag-serve ako kahit sa pag-aayos lang ng halaman? Pwede yun. Come on, it's time for you to talk to our God. Alam mo kung ano yung talent mo na binigay ng Lord sa'yo. Gamitin mo ito para maglingkod, mapaglingkuran siya ng lubusan, mag-glorify siya ng lubusan. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede ba nating itaas ang kamay natin kay Lord? Come on. Lord, andito po ang aming mga kamay nakataas sa'yo. Hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdadaanan, mga problema, mga pagsubok, or mga dahilan kaya hindi kami nakakapag-serve sa'yo, Panginoon, ng lubusan. Ama, tulungan niyo po kami na lahat ng mga bagay na alam po namin na ito yung dahilan. Tulungan niyo po kami na ma-overcome ito. Lord, kung ito po ay kailangang maalis, kailangang mawala, kailangang maalis sa buhay namin, Lord, let it be para kami po ay makapaglingkod sa iyo ng lubusan, Panginoon. Para maibigay po namin ito, maibigay po namin yung the best na paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Lord, help us to be the man and the woman you want us to be, Panginoon. You created, Panginoon, para sa ikatataas ng yung dakilang pangalan, Panginoon. Lord, we just want to say thank you for today. Thank you for your word. And thank you, Lord, for the heart of service, Panginoon. Magsaserve kami habang kami po'y nabubuhay. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon, habang
kami po ay nandito pa lang sa balat ng lupa. Ibibigay namin yung the best namin sa'yo sa lahat ng pagkakataon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless everyone. Amen. So, mag-recap lang po tayo dun sa mga points ni Pastor kung talaga pong may nakinig. Okay. Sorry na talaga ako dun sa kanta. So, I'm so blessed. I just want to testify na binuhay pa ako ni Lord after my operation to serve more. Ganun. So, kahit nagpahinga po ako, but still ngayon okay na. So, ready again to serve Him. Amen? So, bago tayo mag-iyakan, ayoko nang umiiyak. Yes. So, ano nga ba yung number 1 po kanina na sinabi po ni Pastor? So, meron siyang 6 points. So, you are called to serve through number 1, prayer. Number 2, attending church activity. May tumitingin sa note. Okay, and number 3, so you can serve the Lord through giving. So, sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 6 says, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. So, dito po sa 2 Corinthians, sinasabi po ni Paul or ini-encourage po ni Paul ang mga tao na magbigay sa Panginoon. So, when we say sparingly, kung ikaw ay nagbibigay ng sakto lang, kunyari ang pera mo ay 100 at ang binigay mo ay 9 pesos. Halimbawa po ganun, saktong-sakto lang, ang marireceive mo, ang sabi sa 2 Corinthians, ang marireceive mo ay kung ano lang yung binigay mo. But when you give bountifully, big sabihin, ang babalik din sa'yo ay siksik, liglig at umaapaw. And tinuturo din po dito sa verse na to that that we will give generously, na kung tayo ay magbibigay, we will give it wholeheartedly. Katulad po ng sinabi kanina ni Pastor. So kung tayo ay nagbibigay generously, God will bless us also generously. Amen po ba? Amen. Okay, so we can march our offering with a cheerful heart. Praise. Sa lahat po ng mga maghahabol pa po ng kanilang tithes and offering, ay i-drop na po natin. And for those people na nasa live po, we can give our tithes and offering through GCash. Ilalagay na lang po sa comment section. And yun, stay connected po ang bawat isa sa atin. Maging updated tayo sa lahat ng mga kaganapan dito sa ating church. So we can follow our Facebook page, Life Giver Word Fellowship pa rin po yung nakalagay doon. And also, mag-react po tayo, mag-mention tayo, and let's share the Word of God through the social media na binigay sa atin ng Lord. And yon, sa lahat po ng mga gustong magpagamit, we can approach Pastor Osmar para po sa mga gustong magamit po dito sa ating music team. Sa media po, Pastor Osmar and Sheila. And pwede rin po kay Kuya AJ na yung pogi po doon sa mixer. Andon. And sa lahat po ng mga cell group, I encourage each and every one of us na mag-attend po tayo ng cell group. Kasi kung Sunday lang tayo
pumupunta kay Lord, edi Sunday kanya lang bless, di ba? Parang ganon, give and take lang tayo sa ating Lord. And sa mga cell group po natin, ang Young Pro po ay every Tuesday. Ang kay Pastor Osmar, Miyerkules po after midweek. Kay Ate Freda is Thursday. At sa mga, mga iba pa pong cell group, yung mga couples po, Friday. Sorry po. And sa iba pa pong mga cell group natin, i-check po natin yung mga inbox natin. And mag-reply din po tayo sa ating mga leaders. Alam nyo ba, sobrang sakit po ang mag-sin, di ba? Kunwari, inano kita, chinat kita, tapos sinin mo lang ako, masasaktan ako. Parang kay Lord lang yun, di ba? Kung ano yung, syempre, yung mga leaders natin, binigay yan sa atin ng Lord. Kung ano yung ginagawa mo sa leader mo, nagagawa mo natin kay Lord yon. And, yan na po, tayo na po tayong lahat. And, let's pray na po. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this day that you've given to us. Ama, maraming salamat po na napakinggan namin ang iyong mga salita. Lord, teach us on how to serve you wholeheartedly. Lord, naway ang mga salita mong aming napakinggan sa oras na ito ay nagsilbing pagkain sa aming spiritual na pamumuhay. Naway, Panginoon, ang mga salitang ito ay hindi lamang po papasok sa aming kabilang tenga at lalabas, kundi magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, we thank you, Panginoon, sa aming nalikom na tithes and offering. Bless those hands who give this. And Lord, may we ask for the windows of heaven na i-pour out sa mga taong ito ang pagpapala. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga buhay ng mga anak mong nandirito. Naway sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, nandun na you guide them, Panginoon. May we ask for your protection na nang sa ganun makarating kami ng safe and sound. This praise may we ask in the name of the Father. Amen. Yan, paalam po sa ating lahat.